physical education talaga ang kinukuha ko kasi di ako pinalad eh. Mga times na hindi para talaga sa atin yung course na yun. What's up mga tol? So welcome sa unang episode ng ating podcast mga tol. So ang kakausapin natin for today is isa sa mga followers ko at matagal na siyang follower ng page ko. So, mag-share siya ng mga struggles ng kanyang henerasyon. To give you an idea mga tol, isa siyang Gen Z. So I hope makarelate kayo sa kanyang kwento and also sana may mapulot kayo sa mga advice na ibibigay niya din about sa situation niya. Start! Tatawagan na natin siya mga tol. What's up, Angge? Paano nagbago yung boses mo, Angge? Lumaki ba o lumiit? Hindi, nagdalaga. Nagdalaga yung boses. Oh my God. For the first time. Okay. Good. So, yun nga mga tol, tinawagan natin si Angge. So, siya yung mag-share ng mga struggles sa kanyang henerasyon, which is Gen Z. So, kasama na natin siya ngayon. So, magpakilala ka naman, Angge. Hello. Medyo kinakabahan ako, pero go lang. First year college ako ngayon, then dapat is physical education talaga ang kinukuha ko kasi di ako pinalad eh. Siguro, may mga times na hindi para talaga sa atin yung course na yun. So, ang tinitake ko ngayon is the business office administration. Yun lang. Oh, okay. So, education dapat yung kukunin mo, pero ngayon, nag-business administration ka, tama? Oo, kuya. Di pinalad eh. Paano hindi pinalad? Anong nangyari? Kasi, hindi pinapasa yung, yung exam, public school kasi. Okay. Hindi pinapasa ko sa exam, guys. Pero kung mapagbibigyan ka ng pagkakataon na, kunyari, mamili ulit ng course, talaga bang education talaga yung gusto mong kunin? Para sa akin, kuya, oo. Kasi dream ko talaga yun simula bata ko. Yung parang, ang sayang magturo sa iba, ganon. Parang career bless others, kung ano man yung knowledge mo, ganon. So, ngayon, since hindi mo siya nakuha, hindi mo nakuha yung course, kasi ako nung college ako, dapat talaga mag-nursing ako. Ganyan din ako, di ko naipasa yung exam ng nursing sa SLU Baguio. So ngayon, napunta ako ng business management. Pero naging struggle ko that time is nung nasa second year na ako ng first quarter namin, napasok ko yung accounting 101, which is napakahirap talaga sa akin. Hindi talaga ako magaling sa math mga tol. So ngayon, ikaw, napunta ka sa business admin, may struggles ka ba sa isang subject na hindi mo talaga makaya o kaya naman talaga? Kuya, comment lang pero kasi talaga, like, sobrang hirap niyang intindihin, pero kung bibigyan mo kasi siya ng time, saka effort talaga na pag-aralan, matututunan mo naman siya, pero kung ako sa inyo joke lang. Okay. So, yun nga. So, anong ginagawa mong solusyon yung mga ganyang sitwasyon na, kumbaga, pag nahihirapan ng isang estudyante, na yung course na kinukuha niya, hindi ganun kadali maintindihan. Anong solusyon mo doon? May papayo mo? Para sa akin kasi, basta bigyan mo lang ng time saka effort yung isang bagay, matututunan mo lahat yan. Saka kung hindi naman masama humingi ng tulong sa iba, kung hindi talaga kaya, pwede ka naman humingi ng tulong, saka at least, malay mo, mas maintindihan mo pa yung sasabihin ng iba. Or mas maintindihan mo na mag-aaral ka talaga ng para sa'yo lang. Ganon. Okay. So, last question sa'yo, Angge. Ano yung ma-advise mo sa katulad mo na, ako aminado din ako, hindi ko talaga naipasa yung exam ng nursing dati, kaya iba yung naging course ko. So, ano yung may papayo mo sa mga katulad mo na hindi nila nakuha yung gusto talaga nilang course at napunta sila sa isang course na medyo unfamiliar sila? Parang payo ko lang naman sa inyo guys. Dahil saan naman tayo mapuntang larangan. Basta nakatapos tayo and alam nyo yun, kahit na hindi natin gusto, pilit natin pag-aralan kasi bandang huli magugustuhan din naman natin yung mga bagay na yan eh. Lahat talaga hindi nagiging madali pero may mga bagay talaga na kailangan paghirapan talaga.
Napakaganda nun. Napakaganda ng advice mo. Lalo ngayon kasi, ang dami kasi talagang hanggang ngayon nag-struggle pa rin na lumalaktaw ng mga course nila. Kahit ako kasi, napunta kasi ako ng, hindi ko nakuha yung nursing, di ba? Napunta ako ng business management, tapos napunta ako ng transcriptionist na course, hindi ko din natapos, and then napunta ako ng information technology. Ang dami ko din course na talagang napuntahan kasi nga hindi ko na nakuha yung pinakaunang course ko. So, I hope mga tol, may mga natutunan kayo sa situation ni Angge. And yun nga, gaya nga ng sabi niya mga tol, bibigyan mo lang din talaga ng time, lahat naman ng bagay talaga na natutunan. And yun nga, gusto ko magpasalamat kay Angge. So, yun nga, sa time at pag-share mo ng struggles ng mga Gen Z. Kasi akala ko, yung sa aming mga millennial, is parang iba yung struggles nyo. Which is nakakagulat na napagdadaanan nyo pa rin pala. Kakausap pa tayo ng mga iba't ibang struggles ng mga tao and I hope may natutunan kayo. Angge, maraming salamat sa time at thank you kapatid. Thank you. Thank you rin, Kuya. Okay. Good night, guys. Bye-bye.